Isipin nyo ito, gumugol kayo ng linggo o baka buwan pa nga ng buong pagmamahal sa paggawa ng perpektong compost. Madilim, maluwag, at amoy lupa sa kagubatan. Tunay na ginto para sa inyong hardin. Buong pagmamalaki nyo, itong inilalagay sa inyong mga taniman, nag-aabang ng masaganang ani. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, imbis na lunti ang gulay, isang gubat ng damo ang inyong sasalubungin. Pamilyar na sitwasyon, di ba? Ngayon, ibubunyag natin ang sikreto kung bakit ang inyong pinakamahusay na kaibigan, ang compost, ay maaaring maging pinakamalaking kaaway nyo. At babanggitin ko ang tatlong partikular na halaman na nagdudulot ng kaguluhang ito. Humanda kayo dahil baka ginagawa nyo na ito ngayon. Ang pagko-compost ay isang tunay na mahika. Kinukuha natin ang mga organikong basura, damo, dahon, balat ng gulay o prutas at hinahayaan nating gawing mahalagang patabaan ng kalikasan. Ito ay makakalikasan, matipid, at labis na nakakatulong sa lupa. Ang prinsipyo ay simple, lahat ng nagmula sa lupa ay dapat bumalik sa lupa. Ngunit, tulad ng sa bawat magandang kwento, may kontrabida dito. Tatlo pa nga, at nagkukubli sila sa likod ng ordinaryong halaman na tila nagmamakaawa na maisama sa inyong compost pile. Ngunit sila ang may mapanlinlang na kakayahan, ang mabuhay, dumami, at sakupin ang inyong gulayan gamit ang inyong sariling compost bilang sasakyan. Kung gayon, kilalanin na natin ang una nating kalaban. Tinatawag ko itong walang kamatayang mananakop. Tungkol ito sa mga halamang may malalakas at gumagapang na ugat na kayang muling mabuhay kahit mula sa abo. Ang pangunahing kinatawan ng grupong ito ay ang field bindweed. Ang puti, malalubid nitong ugat ang tunay nitong superlakas. Kahit na isang maliit, 1 sentimetrong piraso ng ugat na ito na naiwan sa lupa ay kayang magbigay buhay sa isang bago, kumpleto, at napaka-agresibong halaman. At eto na nga, binubunot mo itong kinamumuhiyang damo mula sa hardin at may pakiramdam ng natapos na gawain, inihahagis mo ito sa tambakan ng compost. Buong kumpiyansa ka na roon, ito'y mabubulok, masisira, at magiging kapaki-pakinabang na pataba. Ngunit gumagawa ka ng isang malaki at nakamamatay na pagkakamali. Para sa kanya, ang iyong tambakan ng compost ay hindi libingan. Ito ay isang perpektong incubator. Sa init at halumigmig, ang mga putol na ugat na ito ay hindi lang basta nabubuhay. Nagpapahinga sila, nag-iipon ng lakas, at naghahanda para sa panibagong pagsalakay. Para sa kanila, ito ay isang tunay na sanatorium. At pagdating ng tagsibol, kapag kinuha mo ang maganda at handa ng acompostap na ito at may pagmamahal na ipinapamahagi mo sa iyong mga kamang taniman, bati ko sa iyo, kakatanim mo lang gamit ang sarili mong mga kamay, ang buong hardin ng daan-daang maliliit ngunit napakatibay na klon ng field bindweed. Ang bawat piraso ng ugat ay magbibigay ng bagong usbong at ang iyong laban ay magsisimula muli ng may panibago at 3 beses na lakas. At ang patakarang ito ay hindi lamang para sa field bindweed. Gayon din ang pag-uugali ng couch grass, ground elder, at iba pang perennial weeds na may gumagapang na ugat. Tandaan, kung ang halaman ay dumarami sa pamamagitan ng ugat, hindi ito dapat ilagay sa compost. Hindi mo nilalagyan ng pataba ang lupa, sinisira mo ito. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang uri ng mga peste sa ating compost pile. Tinatawag ko silang mga tahimik na tagapagkalat ng binhi. Ito yung mga damo na nabunot ninyo pagkatapos nilang makabuo ng mga binhi o kaya'y pagkatapos lang nilang mamulaklak. Ang pinakamalinaw at klasikong halimbawa nito ay ang dandelion. Nakita nyo ang dilaw na bulaklak nito, pinitas,
at walang pag-aalinlangang itinapon sa compost. Akala nyo, tapos na ang problema? Nako, nagkakamali kayo. Kahit nabunot na, ipinagpapatuloy pa rin ng bulaklak na ito ang kanyang buhay. Sa mismong compost pile, tahimik itong nahihinog at nagiging pamilyar na puting malambot na bola na alam nating lahat. At dito na nagsisimula ang pinakakawili-wili. Maraming hardinero ang naniniwala sa alamat na ang mataas na temperatura sa compost ay kayang mag-sterilize at pumatay sa lahat ng binhi. Ngunit, maging tapat tayo. Sa karamihan ng ordinaryong compost pile sa likod bahay, ang temperatura ay hindi kailanman umaabot sa kinakailangang 60-70 degrees Celsius sa buong bunton at hindi rin ito nananatili ng sapat na tagal. Ang mga binhi ng damo, lalo na yung matitibay tulad ng dandelion at iba pang uri ng damo, ay madaling nakakabuhay. Ang kalalabasan, makakakuha kayo ng pataba na literal na punong-puno ng libu-libong binhi na kayang tumubo. Isang ulo pa lang ng dandelion ay kayang magbigay ng hanggang 200 binhi. Ngayon, isipin nyo, ilan kaya ang itinapon nyo sa compost sa buong tag-araw? Kapag inilapat nyo ang ganitong compost sa lupa, parang nagba-bombardment kayo ng binhi ng damo sa inyong sariling hardin. Tutubo ang mga ito sa unang pagkakataong maging paborablo ang kondisyon at ang laban nyo sa kanila ay magiging walang katapusan. At sa wakas, narito ang ikatlo at marahil ang pinaka-traidor na uri ng peste sa halaman. Tinatawag ko itong Pasyente Zero. Ito ay tumutukoy sa anumang dahon o bahagi ng halaman na inatake ng fungal o bakteryal na sakit. Ang pinakamalinaw at pinakamasakit na halimbawa para sa marami ay ang mga dahon ng kamatis na tinamaan ng Phytophthora o late blight. Nakita na nating lahat ang mga pangit, kulay kaping batik sa mga dahon at tangkay. Sa totoo lang, hindi lang basta batik ang mga iyon. Ang mga iyon ay tunay na pinagmumula ng mga spore. Ang mga spore ng Phytophthora, tulad ng sa iba pang sakit, ay napakatibay at gustong-gusto nilang mag-overwinter sa inyong compost. Para sa kanila, hindi lang iyon kanlungan, kundi isang komportable at masustansyang resort kung saan sila tahimik na naghihintay ng tamang panahon. At pagdating ng tagsibol, mayroong isang tunay na sabotahe. Buong pagmamahal at pag-aalaga ninyong ilalagay ang compost na sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang sa lupa para itanim ang mga bago at malulusog na kamatis. Ngunit sa katotohanan, sinisimulan nyo ng mahawaan ng lupa at ang inyong mga magiging halaman mula pa sa unang araw. Ang siklo ay umiikot at ang sakit ay bumabalik ng paulit-ulit. Hindi lang ito tungkol sa kamatis. Ang mga dahon ng rosas na may black spot, mga zucchini at pipino na may powdery mildew, at mga dahon ng mansanas na may scab. Lahat ng ito ay parang biological weapon na hindi dapat ilagay sa compost pile. Ginagawa nyo lang itong pinagmumulan ng impeksyon para sa susunod na taon. At heto na ang malaking punto. Ang pinakamalaking pinsala sa ating halamanan ay madalas tayong mismo ang gumagawa sa kabila ng magandang intensyon. Akala natin ay nilulutas natin ang problema sa pagtatapon ng damo o mga dahon na may sakit sa compost. Pero sa totoo lang, binibigyan lang natin sila ng bagong buhay. Gumagawa tayo ng hukbo na sa susunod na panahon ay lalaban mismo sa atin, tulad ng damong baging na nabubuhay mula sa mikroskopikong piraso lang ng ugat nito. Ang dandelion na ang mga buto ay matiyagang naghihintay ng tamang pagkakataon sa mainit na compost. At ang Phytophthora na ginagawang pinagmula ng sakit ang iyong itim na ginto. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay paggawa ng perpektong base para sa mga problema sa hinaharap. Tandaan, ang tamang pagko-compost ay susi sa malusog na hardin.
at ang mali ay isang ticking time bomb. Sa pag-iwas sa tatlong uri ng halaman na ito, makakatipid ka ng 10-10 oras sa pagbubunot ng damo at pagpapagaling ng mga halaman sa hinaharap. Hindi ka magtatrabaho ng mas marami, kundi mas matalino. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito at posibleng nailigtas ang iyong susunod na ani, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong po iyon sa amin. At ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong mga ipinagbabawal na halaman ang hinding-hindi ninyo inilalagay sa inyong compost? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Magtulungan tayo upang maiwasan ang mga pagkakamali